Hello, magandang araw mga guys, mga engineers. Ito na naman tayo sa ating welcome back sa ating YouTube channel, Bartlan TV. Guys, meron akong ginawang spreadsheet para sa column design. Ito yung spreadsheet natin wherein pwede tayo mag-design ng column hanggang 700 mm ang size per column lang mga guys. At ito nakabase din sa sa RCDC. Magagamit natin to using yung mga forces na galing sa STAAD. Magdi-design tayo. Kunwari, ito yung structure natin. I-analyze natin sa STAAD. Ang mamimit yung mga conditions kaya lang. So, sa output niya, wala siyang problema. Pasado siya sa drip. Walang irregularities. Kagaya niyan. So, soft story, wala siya. So, nang sa ganun, i-extract mo lang yung mga forces niya. Yung mga forces nito, yung mga output dito, ito yung mga output na to. I-extract mo lang siya, tapos ipipaste mo dito sa forces. Dito guys, kagaya dito. Ipipaste mo dito, pagka-paste mo dito, mayroon na tayong design. Kakaroon ka ng kagaya nito. Ito, may mga values na yan. So, kung i-delete ko to, itong mga na to, delete ko siya. Ito na lang pag-delete para tandaan lang ninyo guys, hanggang 1352. So minsan pag masyadong marami kasi mahirap pagdadrag. So 1352 ganito na lang gagawin. Click mo dyan. Kunwari, click mo dito. Tapos ganyan mo siya pagka-type. Ito, tapos lagyan mo ng colon, tapos I, hanggang I. Kasi yun ang range ng kung saan hanggang dito yung i-delete mo. So I, tapos 1352 cross. So ma-highlight na siya, tapos saka mo i-press delete. So kunyari dinelete natin yung data, pagpunta mo dito sa column design, wala nang mga data, nawala rin sila. So pwede mo siyang i-delete. Itong sa lang, itira mo lang yung sa itaas. Huwag niyang i-delete yung sa itaas, kung hindi mag-i-error yung natin. Kasi ito may mga formula kasi ito ginagamitan kasi ito ng Excel formula. So kung i-delete mo yan, mawawala yung formula. So the next time na mag-design ka, wala na. So itira mo lang itong sa itaas. Although itong portion na to, hindi naman madidelete yan. Kaya lang itong tatlo nadidelete to. Yan nadidelete yan. So huwag lang yung kalimutang madelete. So kagaya niyan, so ngayon i-design nyo to. Post-processing tayo. Tapos, siyempre column. Column ang i-design natin, wala mo na yung beam. So, isi-select mo lang yung mga column, lahat na. Highlight mo siya lahat. Tapos, punta ka dito. Copy mo siya. Tapos, i-paste mo sa Excel dito sa Forces tab. Tapos, dito sa may kulay red, dito mo i-paste. Paste mo siyang ganun. So pagka-paste mo ng ganun, pagbalik mo dito, pwede mong i-drag na to. Drag mo siya, may mga values na yan. So naka-base, kung ito 222.052, ito yun, 222.052. So mayroon ka ng design. So may remark daw, pass. Pwede mo siyang kopyahin. Sa output naman, kagaya niyan. So, pwede mo isang kopyahin ito. Kahit ito lang ang kopyahin mo. Copy. Tapos, i-paste mo na dito. Itapat mo lang siya kung saan yun. So, mayroon ka ng data. Ibig sabihin,
Itong beam 1101, ito yung angle niya. Ito yung moment resultant, ito yung moment capacity niya. Tapos ang capacity ratio, ito. Ngayon, kung gusto mong fill upan lahat yan, so titingnan mo lang to hanggang 1352. Nag-umpisa naman dito. So sabihin na natin 1352. So idadrag mo lang ito hanggang 1352. Kunwari ganyan guys. Drag mo lang siya hanggang 1352. Makikita mo, titingnan mo lang to dito banda. Basta hanggang 1352 yan. Drag mo siyang ganun. Lumampas na. Yan. Yan. So hanggang ano siya, 1352. Ngayon, pwede mo tong kukunin tong, so copy mo siya. Pwede mo nang i-paste dito. So automatic, itong mga ano mo, may mga ano na yan. At-check mo na ngayon doon sa RCDC. Paano mo man i-check sa RCDC? Punta ka sa RCDC. Then, kunwari, itong column na to, sa madaling salita, kahit dito mo ibase, yan, mga 300mm yan. Kagaya nan, 222.052 ang force. Beam 101 yan. Ibig sabihin dito, ito din yung, ano, column 101. So kung check natin yan, sa force madali nating ma-identify siya. Kaya ano, 222.14, 222.64, combination 8. Ito yun sila. Ayan o, 222.052, combination 8. Ito yun. So kung makikita, kung i-check natin yan, kay RCDC, ang capacity ito is 56.25, tapos next 49.5. So ang capacity dito is 59.34. Sa atin 56, tapos 49. Laging mababa tayo konti. 49 sa pangalawa, 51 din sa kanya. So ito yung capacity ratio, 0.11, 0.202. Makikita mo na yan dito. So pwede nating nakita mo dito. Ang critical dito guys ay yung may maximum na capacity ratio. So hanggang, kagaya ito, isang column to eh. Kasi dito natin to kinuha. Diba, column 1, right click mo, tapos punta ka dito. Siya yun. So, kagaya nito, 0.8, yan sila yan. Pero, sino talaga dyan ang may malaking capacity ratio? So, dadrag mo lang pababa. Makikita mo rin yan. Ito, itong 0.9, ito yung may. So, ibig sabihin, ito yung maximum moment capacity. Hindi necessary na dahil ito ang malaki, siya yung, ano, yung pagbabatayan mo. Ang binabasehan natin dito is yung capacity ratio. Kasi ang capacity ratio kasi dyan, kailangan wag lumampas sa 1. Kagaya nito, ang capacity ratio dito is 0.975. So, makikita mo dito guys, 0.975 daw. Oh, ito yun, 0.975. So, sa combination 19. Ang sa atin naman, kung titingnan natin, tama kaya dito sa atin, sa combination 19 yun eh. Tingnan natin. Ito, analysis load combination 19. So, titingnan natin dito sa atin, combination 19, makikita mo 0.975 din. So 51.8 ang moment capacity. Yung sa computation natin. Pero sa kanya, ayan, 51.84. Yun yung pagkuha ng maximum moment capacity. Na yung siya yung nakikita dito guys. Dito sa column 1. Kung makikita natin dito, andito yung mga, makikita nyo may mga forces, galing din yan doon lahat. Sinamarize lang niya, tapos mayroon siyang effective length calculation. Pinakita lang niya dito eh, pero actually kahit wala na tong calculation na to, kasi nga pasado nga siya sa STAAD analysis. Ano siya?
column not cylinder along B. Always laging ganun. Pinapakita lang niya dito dahil in case na magdi-design ka na hindi ka dadaan sa staad. 'Di ba yung mga forces natin galing sa staad. Ngayon kung hindi ka gagamit ng staad, ibang way ang gagamitin mo. Kailangan mo ng calculation nito. So dito pinapakita niya dito, ito na 'yon, guys. Kung mapapansin niyo, ito yung load na 147.62 kanina. Tapos andito yung sabi niya dito, load angle niya is 0.68. Mamaya, balikan natin doon, makikita natin. 0.68, ito na yung moment resultant na 50.56 at ito na yung capacity. So, kung babalikan natin, yan. Ito, kung paano to kinuha, dito yan galing. Dito yan galing. Kasi ginagamitan niya ng, ito yung interaction diagram. Ito yung interaction diagram, ito yung sa 3D. Kung makikita mo dito yung global axis niya. P pataas, MX. Tapos ito naman yung sa top view. Tapos ito yung steel natin. Kung wala to ito kasing interaction diagram, nakabase na to dito sa size ng column at reinforcement area ng steel. Nakabase na yan. So, kino-compute na yan yung ito yung kino-compute. Ito guys yung kino-compute niya. Pure compression. Tapos, yun i-record mo to. Pure compression, 0 ang moment. So, ito yung PPN natin. 1254. Kaya kung makikita mo, andito yung PPN natin, 1254. 0 ang moment. Tapos, C-controlled. So, kung-compute din yun. Kasi, itong mga ano na to, mga points na to, ito yung i-graph mo dito. Yan. So, kung paano kukunin yung C-controlled, nandito rin yan. Pero itong diagram na to, guys, uniaxial yan to. 2D. 2D lang to. Di kagaya nitong kaya staad, 3D yan. Kaya kung makikita mo sa top view. So dito, kinukuha din natin yung C-controlled. So mayroon tayo dito. Dito, C-controlled. Ito yon, compression controlled. So ito rin yung strain diagram niya. Tapos ito yung calculation natin. So makikita mo, ito yung forces dito. 816.47. Then 44.28. Siya yung dito. Yan. Sa balance point natin, ganun din. Kung ano yung calculation dito, dito na to. Ito. PPN 482.85. Tapos ang moment 58.7. Ito rin dyan dito. Ayan. Sa tension control, pure bending, ganun din. So, pag makuha mo na itong mga points, i-graph mo na siya dito. So, kaya nga medyo yung atin may konti lang diferensya doon sa result ni RCDC. Kasi ang atin, ginrap natin as line. Ang graph tayo ng line. Kumbaga sa ano, consist of ilang lines ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Yung kay RCDC, ano talaga yan? Parang conic siya. Nakikita mo naman dito sa kanya eh. Kung titingnan mo front view, yan. Pero almost din siya. Kaya nga mas medyo mas conservative yung design natin. Kasi dapat gaganon yung graph dyan. Meron pa yan dito. Kasi curve eh. So instead na curve, pero ang shear dito na points, itong point dito, ito, yan yung mga points natin dito. Kaya lang dapat curve yan konti. Kaya kung mapapansin mo, yung kay RCDC, ang mga values niya,
Kagaya nito, 61.23. Ay dito sa umpisa, ito 59.34. Sa atin, dito sa atin, 56 lang. So may diferensyang mga 3 points, 3 points lang. Tapos pangalawa, 51.46. Sa atin naman, 49. Pero, mas conservative sa atin. Pero sa overall niyan, pagdating dito sa moment capacity talaga, dito yan, pareho lang ang resulta. Overall, 58 ang, ito, 58 kilonewton meter na capacity ratio is 0.975. So, pareho lang tayo dito. 0.975 din sa kanya. Dito sa overall na yan sa itong column na to. Itong column na to. So, 51.84. Pero, yun nga, bawat anggulo, mayroon siyang, halimbawa, kung ang load mo dito banda, kagaya nito, yung load dito, dahil yan sa eccentricity, mayroon siyang value dito at dito. So, 59.34 ang capacity niya kung load dito. Pero kagaya nitong sa combination 19, halos dito lang yan. Halos zero na yung to MY zero. Hanggang, halos ano lang siya, uniaxial. So, dito, so yun, ginagraph natin guys. Kaya kung mapapansin, baka na magtataka kayo na bakit hindi curve. Walang problema yan kasi itong graph na to is the capacity of the beam na. Itong graph naman na to, ito yung 1254, 1816, 482, 285. Itong unang line, yung bold lines na walang in-apply na safety factor. Ngayon sa ACI kasi nag-ano sila ng 0.65 factor. Ito guys, for tied coulombs since tied coulombs yung atin sa pure compression daw, kailangan mag-apply tayo ng 0.65 safety factor. Kaya nga itong formula, mayroon tong formula na ito Kung mapapansin mo, itong P dito is 0.65. Magiging 1,003 na lang. Multiply mo yung 1254 times 0.65, magiging 1,000. Ito na yun. Sumbaga sa nagkaroon tayo ng panibagong graph yan. Nagtataka kayo kung bakit mayroong isang graph sa loob. Kasi, kung wala tayong safety factor guys, kagaya dito, anything outside the graph is hindi pwede. Bagsak talaga ang column mo. Anything na above this graph is brittle. Tas below naman is ductile. Ductile failure. Dito naman, brittle failure. So, kung nasa loob kagaya dito, okay lang yan. Kaso, malapit ka na sa failure. Yun ang mas nasa loob ka pa. Kaya nga tayo nag-apply ng safety factor. Para itong line na to, itong capacity na to, pag minultiply natin yan 0.65, mamumove yan dito. So ito na ngayon yung pinaka bagong safety graph na anything outside sa graph na to is failure na. Hindi na pwede. Sa pure compression, i-multiply natin ng 0.65, ito na yung 1,003. Ito na yung magiging PPN maximum mo. Hindi ka na pwedeng lumampas doon. So ito na yun, nagpanibagong graph tayo. Tapos dito naman sa, although itong mga points na to, ito yung walang safety factor. Ito nga yung graph na to. From compression daw hanggang sa balance point, yun yung factor niya. Pero pag pupunta ka na sa tension control, nasa sayo kung ang range dyan is from 0.65 to 0.9, which is ang ginamit natin dito guys sa tension control.
Di ba 0.65 to 0.9. Ang ginamit natin dito is nasa kalagitnaan, 0.82. Dito sa tension control, 0.82 ang gamit natin dito. Dito. So 285 yan eh. Multiply mo yan ng 0.82. 0.82, ito na yung points dito sa tension control. Hanggang sa nag-arrive ka dito. So pag check mo sa moment yan, kailangan dito ka lang. So mayroong 63 dito, pero ito naman yung ano niya eh. Dito ka magbabase sa ano niya eh. Sa applied. So wala kang lumampas na 58.7 yan. Or sa madaling salita, yung pinaka-critical, pinaka-maximum sa lahat na to ay ito. Combination 19. Ito siya. Applied tapos ito yung capacity. Kaya 0.975 yung ano niya. So makikita mo, kasi 3D yan eh. Kaya pag may may binding both sides ka, andito yung load mo. Kagaya nito, yan. Mayroon dito, mayroon dito. Dito, nandito lang yun. Mas malaki pa yung mga ano dito, yung sa uniaxial, yung binding lang in one side. Yung structure natin biaxial naman talaga yan, pero yung ibig sabihin yung may binding sila pero dito lang banda. Kagaya nito, yung moment niya is malaki pero maliit ang MX. So pag malaki ang MY, dito talaga yan, papaling na yan dito sa Y. Pero pag malaki naman ang Y, kagaya nito, malaki ang Y, dito naman yan. Medyo ano lang, mas conservative tayo konti dahil sa graph natin. Ginawa natin for simply ginawa lang nating lines. So ganun lang guys. Pag nag-design ka na, punta ka na lang dito, ito na yung ano mo. So kunwari, wala yan siya, deleted yan. O ibig sabihin, kahit hindi mo i-delete yan, pero dinilit mo ito dito mo yan, automatic, pagbalik mo dito, wala na siya. Tapos pati ito, delete mo na rin. So ang gagawin niya, kunwari wala pa ito muna, wala mo na itong mga, so dinilit natin yan, pati ito dinilit, wala na lahat. So pagbalik mo dito, wala na. So ang gagawin mo diyan, kailangan mayroon kang stud output. So ang ano lang naman natin dito is how to design columns na manually, na yung output niya, yung mga forces kunin mo sa stud. Pag ganyan lang, pag copy, paste mo lang dito sa forces. Pag i-paste mo dito, walang resultang mangyayari. Dito lang sa forces. So, dito sa color red, paste mo dyan. Pagka-paste mo dyan, pagbalik mo dito, mayroon na yan. Automatic na siya. Kasi naka-ano na to eh. 1352 din to. So, kung i-delete din natin yan. So, kagaya niya guys. Basta huwag niyang i-delete yung sa una. Pinaste mo na to. Galing dito. Mag-paste ka rin dito para sa final output mo. So, tingnan mo lang siya kagaya ng ano, final output mo. Siyempre, lalagyan mo to ng mga ano eh. So, balik ka dito, ida-drag mo lang siya. Mapapansin mo ito, 222.052. Check nyo lang kung 222.052. So, tama nga, nag-start siya dito. So, highlight mo siya hanggang dito. Tapos,
i-drag mo siya kung ilan to, 1352 din ito. So, drag mo ni siyang ganun. Titingnan mo lang dito sa, dito. Hanggang 1355 tayo dyan. So, hanggang dito. So, makita mo, mayroon na yung result, mga guys. Ito na yung mga result natin. Ngayon, galing na to dito. Ito na yun. Ito yung tatlo. So, ang kailangan mo dito, ito lang. Sama mo lang, click mo lang yan. Tapos, kahit na. So, Control C lang para copy. Right click, then, huwag mong gamitin ito. Ang gamitin mo ito, itong, may nakalagay values B. Ibig sabihin, ang ipipaste mo dyan ay yung mga values lang. Kasi, bakit? Ito kasi, may mga formulas yan nga kasama. So, yan doon natin. Kunwari, ganyan. Ano mangyayari pag itong gamitin mo? Mag-i-error yan. Yan o, nag-i-error siya. Nag-i-error. So, guys, tandaan nyo, pag nag-paste kayo, huwag ito. Or kung sa keyboard, Control B na lang kayo kaagad. Hindi yun. Right click tapos ito ang gamitin mo. Values lang i-paste mo, hindi kasama ang formula. Kasi pag naisama mo yung formula, mag-i-error na yun. So, dito ka lang, yan. Yung load angle niya is 11.07. Tapos, ang moment resultant is 6.5. Yung moment resultant niya ito kasi, ito lang yan, galing yan dito sa square root of 6.3 squared plus 1.2 squared. Ito na yun. Moment capacity, alam na yan, galing yan dun kanina. Tapos, ito na yung summary. Tapos, ito, makikita nyo, ano yung nag-fail? May nag-fail sa ginawa natin. Ito nag-fail, guys, dahil yung capacity niya is sumobra sa 1.05. Bakit siya nag-fail? Kasi, ibig sabihin lang ninyo, guys, ito kasing design natin ngayon, ito. Itong design natin is nandito, sa taas. Ito yung profile niya. Pero, mapapansin nyo guys, 300 by 300 yung kulong. Ang reinforcement, ito. Pero kung mapapansin nyo dito, hindi naman to lahat 300 by 300 eh. Mayroong 350. Ayan o. Tapos iba naman ang diameter. Dito, ito yung mga nag-fill. So, anong gagawin niyo pag nag-fill? Ito nag-fill. Ay, hindi natin na-copy kasi. Ay, dito sa output pala. O, ito. Ito nag-fill. Anong ano to? Ito yun eh. Sa combination 17. Tapos, anong... Kasi dapat pila pa na 1102 na column daw. Tapos, so, i-check na lang nyo guys sa combination 17, 1102. So, 1102, makikita nyo dito. Saan yung 1102? Dito yan. Itong column pala ito. So, yun. Mula sa corner na to, pangalawa. So, C4. So, hanapin natin ngayon dito yung C4. 4 na 25 mm. Tingnan natin kung pag pinalitan natin. So, 4 na ito yung i-delete natin na data. Delete natin yan para alam natin pagbalik natin. So, ngayon, balik tayo dito. So, sabi niya 300 by 300 pero 25 mm. Palitan natin yung bakal guys. So, 4 daw. Ito, kopyahin mo lang values dito. Dito. Or kahit hindi na kopyahin, okay na. Pero, para wala kang iisipin, sabi naman ito, kopyahin mo lang. So, ito na yung profile niya. 25 mm na. Tingnan natin kung pang ilan ba yun.
Bilangin na lang natin dito. 107.454 amperes. Ito yun, no? O yan, okay na siya. See? Okay na siya. So, lahat itong ano na to, mula sa itaas, mula dito, pababa, ay para pa rin sa structure na to, pero sa column na ano, sa column na 300 by 300 na ang reinforcement ay 25 mm. So titingnan mo, kagaya nito may nag-fill dito ulit. So column 103, 1103. So ganun lang yan, 1103. Dito mo talagang makikita. Anong column yun? Oo, 1103. So dito yan. Ito, 1103. Failure din yan. So makikita mo. So hanggang dito lang muna yung video natin mga guys. Mayroon pa tayong part 2 para naman dun. Kasi wala pang stirrups to eh. So mayroon pa tayong design ng shear. Calculation ng stirrups. Calculation ng joint capacity. Check. So next video na naman guys. So dito pinakita ko lang kung paano gamitin tong ginawa kong spreadsheet. So until next time, at kung nagustuhan ninyo ang video guys, don't forget to subscribe and share. Thank you.